Ano pala? Nakapila. Nakapila. Kagigising yata. Binubuksan pa yung pinto, nakalak eh. Nakalak. Nailak po. Pero habang binubuksan nila ang pinto, may share muna ako sa inyo ang ating verse of the day, Efesos 6:1 hanggang 2. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Ephesians chapter 6 verses 1 to 2. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Okay, honor your father and mother. Pero, kasi di ba minsan talaga may mga magulang na masasabi natin na hindi nila naibibigay yung tamang pagkalinga o yung tamang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Minsan nagkukulang talaga sila. So, minsan, hindi rin maiwasan na may mga taong nagagalit sa kanilang mga magulang. So, kung ang isa bang anak ay magkaroon ng magulang na masama, o sabihin natin hindi na ibibigay yung tama sa kanya at siya ay mamuhi sa taong yon o sa kanya magulang, may tuturing ba siyang masama sa paningin ng Panginoon? Sasagot po niyan ay si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Alam mo kapatid, masabi ko lang sa'yo, huwag kang magagalit sa akin. Wala kang karapatang mamuhi sa ama mo. Palagay mo na hindi kanya inalagaan, o kaya lumaki ka sa ibang tao, o napabayaan ka. The fact ngayon na buhay ka, malakas ka, meron ka pa rin dapat na tanawing utang na loob sa ama mo. Kasi maaaring nung bata ka, nung ipanganak ka ng nanay mo, tinulungan nung tatay mo yung nanay mo. Maaaring dinala sa ospital o kaya pinagtimpla ng pagkain yung nanay mo. Nung kasalukuyang bata ka, siguro kung dumating yung panahon na iniwan ka na ng tatay mo, kaya gumawa na siya ng hindi tama sa pamilya, meron ka pa rin tatanawing utang na loob dahil nakasangkapan ng Diyos yung tatay mo para lumitaw ka sa sangmaliwanag. Ang anak walang karapatang mamuhi sa magulang o magtanim ng puot. Actually nga, kung nakakakilala ka ng salita ng Diyos, ang utos sa anak nakasulat sa Efeso, Kapitulo 6, versikulo 1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Utos ng Diyos yun, Igalang mo ang iyong ama at iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Ang wika ni Pablo. Ibig ko lang sabihin, kahit na yung tatay mo palagay mo yung masama, meron ka pa rin dapat na obligasyong igalang mo. Huwag kang mamumuhi. At actually, kung bagong tipa ng pag-uusapan, hindi lang naman ang tatay ang ipinapagalang Basahin natin yung unang Pedro 2:17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Bigyan kita ng isang pag-iisipan, kapatid. Nakakita ka halimbawa isang matanda na hukluba na. Tawagin natin, matandang-matanda na. Tao yun ginawa ng Diyos yun, O kaya isang hindi mo ka mag-anak, pero matanda na, di ba iginagalang mo, matatanda. Pero walang ginawang mabuti sa iyo kahit ano, pero ginagalang mo. Wala namang ginawang mabuti sa iyo kahit ano. Pero kung tao yon, igagalang mo. Kasi sabi ng Diyos, igalang mo lahat ng tao. Kaya matanda lang, ginagalang mo Kahit hindi mo kaano-ano, kahit walang ginawang mabuti sa iyo, ginagalang mo dahil matanda siya. Lalo na kung tatay mo. Walang ginawang mabuti sa akin. Ba't yung ibang tao rin, wala namang ginawang mabuti sa'yo. Kung mo matanda, ginagalang mo. Hindi ka namumuhi, hindi ka na pupuot. Ganon din ang maipapayo ko sa'yo, Palagay mo, nagkulang sa'yo ang tatay mo, patawarin mo at ipanalangin mo sa Diyos na isa ng tatay mo, yung nanay mo, dumating ang panahon, magkaroon ng mabuting kaisipan, magbago ang masamang ugali.
Maraming salamat, Brother Eli Soriano, para sa ating Biblically Speaking this Wednesday morning. Yeah.